Hello, good evening. Dako na po tayo sa ating Aralin 11 and last topic natin to, pero kung may time pa magsisingit lang ako ng Armor of God. So, bakit importante itong last topic na to, katiyakan ng kaligtasan? Dahil may mga times, pagkatapos ng session natin na ito, Discipleship 1, pwedeng after ilang buwan, after ilang taon, pag tinanong tayo, sigurado ka ba na ligtas ka? Andun na naman yung ating doubt sa ating mga sarili. Ligtas nga ba ako? Dito nagkakatalo. Lalo na pag matagal ng Kristiyano. Tapos ang dami na nangyari sa kanyang buhay. Minsan, nagda-doubt na siya. Ligtas nga ba ako? So itong pag-aaralan natin is consolidation. Lahat ng pinag-aralan natin from lesson 1 hanggang lesson 10. Na kung pagsasama-samahin natin yung mga napag-aralan natin, dito natin malalaman na tiyak talaga ang kaligtasan natin. Sa English, assurance of salvation. Assured. Yung kumbaga ina-assure, sinisigurado na ligtas tayo. So, review. Ano nga ba ang kaligtasan? So, remember, eto, nadaanan na natin lahat. Yung nasa illustration, nadaanan na natin lahat. So, konting review lang. Sabi ito sa una is, ang kaligtasan nag-uumpisa sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo. At before going on further, bakit nga ba kailangan ng kaligtasan? Natutunan natin sa mga unang aralin na meron tayong minanang kasalanan or sinful nature. Kaya lahat ng ipinanganak dito sa ibabaw ng mundo dahil kay Eva at Adan ay merong minanang kasalanan. Sinful nature, nature talaga ng tao na magkasala dahil pumasok sa katauhan ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng disobedience ni na Eva at Adan. Kaya nga, sa ating napag-aralan din na hindi lahat ng anak ng Diyos ay hindi lahat na ipinanganak dito sa ibabaw ng mundo ay anak ng Diyos. Why? Because sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, basahin yung mga verses na pinapa-devotion ko po. Make sure na nasa puso natin yan. No? So, again, dito, balik tayo. Ano nga ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan is yung pag-amin sa sarili natin na makasalanan tayo. Walang self-righteousness. Kumbaga, nagpapakumbaba, willing to repent. Napag-aralan din natin yung repentance. Ang repentance ay pag-amin na makasalanan siya at willing tumalikod sa kanyang kasalanang pagkatao. So, anong gagawin doon? Sa pag-amin, tatanggapin natin ng Panginoong Hesukristo na nagsakripisyo sa krus para sa kaligtasan natin. So, ano yung lesson natin? Ano yung lunas ng Diyos sa pagiging makasalanan, sa pagkakaroon ng sinful nature ng tao? Ang lunas ng Diyos ay, and dito sa second illustration na ito, second illustration, ang lunas ng Diyos is Jesus sacrifice. God the Father sacrifices one and only Son on the cross and shed His blood. Kaya kita natin duguan. And sabi nga sa Book of Hebrews, without the shedding of blood, there is no remission of sins. So, ang background din yan ng ganitong sistema ng kapatawaran is yung noong unang panahon, di ba, nag-offer sila ng sacrificial lamb. So, God made His only Son as sacrificial lamb. So, anong verse na natin doon? So, kayo po ang sumagot. Anong verse yung nagde-declare ng ganito sa illustration na to? Kayo na po sumagot. And then, dahil sa forgiveness ng Panginoon, pinalaya tayo. No? Hindi na tayo
tinuring na makasalanan. We have been made righteous through Jesus Christ. So again, ang tanong ko, anong verse? Nasa devotion natin yan. Anong verse ang ginagamit natin dito? Na si Jesus nagsakripisyo, itinuring na makasalanan, itinuring na kasalanan nang sa gayon, mapalaya tayo, maging righteous tayo, ma-justify tayo, malinis tayo, ma-sanctify tayo. Pinakawalan tayo sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Kristo sa sinful nature. At kaakibat na niyan ay yung pinag-aralan din natin is forgiveness of sins. Kaya ginawa ng Panginoong Hesukristo ito nang sa gayon mapatawad tayo. So ang kaakibat ng kaligtasan is forgiveness, kapatawaran. Kung hindi tayo pinatawad ng Panginoon, hindi tayo makakapasok sa kalangitan. So ang susi upang makapasok tayo sa kalangitan ay sa pamamagitan ng kapatawaran, pagpapalaya sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kapag pinatawad na tayo, ibig sabihin pinapalaya na tayo sa ano yung verse natin dyan? For the wages of sin is death. Kabaliktaran ng kalangitan ay kamatayan. So, consolidation yan, lahat ng mga dinadevotion natin. Okay? Again, without forgiveness, hindi ka makakapunta sa kalangitan. So, naalala natin yung lesson natin about forgiveness. Dapat nauunawaan natin kung papaano magpatawad ang Panginoon. Hindi katulad ng tao. So, kung alam natin, naintindihan natin yung kapatawaran ng Panginoong Hesukristo, ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, assured tayo of our salvation. Sigurado tayo na pupunta tayo sa kalangitan. Okay? Pause muna tayo. So, namnamin niyo po yun, ano? So, next is sa Tagalog na lang. Ano yung supporting verse natin dyan sa Titus 3:4-7? Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mabubuting gawa, hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. So, ano pa yung supporting verse natin dyan sa Book of Ephesians? Pakisagot po sa inyong sarili. Dapat po, lahat ng tinatanong ko dito para tayong nasa klase din. So, ano yung supporting verse natin dito? Nasa notebook nyo po yan. Make sure masagot nyo po itong mga tanong ko. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Actually, nandito lahat yung sinasabi ko, no? Sa pamamagitan ng tubig, Jesus is the living water at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Nung na-born again tayo, ano yung tanong ko? Kapag naboborn again, ano ang naboborn again sa atin? Hindi yung physical na kaanyuan, kundi ang ating espiritu. Nagkakaroon tayo ng bagong espiritu, espiritong nauunawaan, konektado sa ating Panginoon. So, next. So, ito yung sinasabi ko, Efeso 2:8-9. So, basahin nyo na lang po uli. Hindi ko na po i-explain dahil dinevotion nyo na po yan. Ayan. So, again, ang pagkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan, bakit ay lubos na pagtitiwala na tayo ay ligtas na sa kaparusahang walang hanggan.
So, dapat nagtitiwala tayo. Tapos na kung biglang mamatay, tiyak tayong pupunta sa kaharian ng Diyos. So, yan yung mga taong tiyak sa kanilang kaligtasan. So, pag tinanong tayo, saan tayo pupunta, anong sagot natin? Sige po, pakisagot sa sarili nyo. Pag tinanong tayo kung saan tayo pupunta, anong sagot natin? Sa impyerno o sa langit? At bakit? Next. Ano nga ba ang nagpapatunay ng ating kaligtasan? So, ito, review na lang and more supporting verses. Ano yung nagpapatunay? No? Again, ano ay nagpapatunay? So, hindi basis yung pakiramdam natin, hindi basis yung sinasabi ng ibang tao, ang basis itong mga pag-aaralan natin ng mga verse. Ang patotoo ng salita ng Diyos. Ano ang basis ng kaligtasan natin? Dahil sinabi ng Diyos. Hindi ng sarili natin na nagdududa, hindi sinabi niyang diablo ni Satanas, at hindi sinabi ng tao sa paligid natin, hindi sinabi ng mga magulang natin at kapatid natin. Ang nagsasabi, ang Panginoon mismo sa pamamagitan ng patotoo ng salita ng Diyos. Tandaan po natin yan na salita ng Diyos ang basis ng ating kaligtasan. Hindi yung sarili nating gawa, sarili nating isip, sarili nating haka-haka. So, ano yung sinasabi sa 1 John 5:9-10? Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Diyos mismo nagsasabi, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito'y patotoo tungkol sa kanyang anak. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Diyos mismo ang nagsasabi na ang manampalataya sa kanya, no? Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Ano yung supporting verse natin dyan? Yung John 1:12. Ang sino man manampalataya sa Panginoong Hesukristo ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino nagsabi nun? Salita ng Diyos din. Ngayon, kung ikaw mismo, alam mo, nananampalataya ka kay Kristo, pero nagdududa ka pa rin sa iyong kaligtasan, dito sa ating binasa, parang ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Diyos na mismo ang nagsabi, once natanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior, tinuturing ka na rin niyang anak ng Diyos. Okay? Sa John 3:16, no? At hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Next. 1 John 5:11-13. Ayan, sige, basahin pa natin. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Diyos na mismo nagsasabi, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. So, ito yung basis. Kung nagdududa ka, balikan natin itong mga verses na to. Diyos na mismo nagsabi. Kahit kontrahin ka pa ng mga mahal mo sa buhay, kahit kontrahin mo pa yung sarili mo, hindi magbabago ang salita ng Diyos. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, paulit-ulit, kung sino yung nananampalataya, yun yung may buhay na walang hanggan. So, patotoo ng salita ng Diyos. And second, patotoo ng banal na espiritu. Sa exam, papa-enumerate ko sa inyo to, kaya i-memorize nyo. Hindi naman yung verse, pero
i-memorize nyo kung sino ba ang nagsasabi ng iyong kaligtasan, katiyakan ng iyong kaligtasan. No? Ano ang basis ng katiyakan ng ating kaligtasan? Number 1, salita ng Diyos. Number 2, banal na espiritu. Sapagkat, sabi sa Roma 8:14-16, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap nyo ang espiritu ng pagkupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. For we did not receive the spirit of fear, but we received the spirit of, ano ba yung sa English? Adoption, and by Him we cry, Abba, Father. Sabing ganun. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang tatak ng isang tunay na anak ng Diyos ay may gabay, pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos at may Holy Spirit sa kanyang puso. Paano natin malalaman na may banal na espiritu ka? Gaya ng nabanggit natin, yung akala nating konsensya, yung pumipigil sa atin, Holy Spirit yun. Yung nag-guide sa atin, nagtuturo sa atin, Holy Spirit yun. Makukumpara naman natin before and after. Walang naggagabay sa atin, dire-diretso tayo sa ating pagkakamali. But this time, merong conviction. This time, nagdadalawang isip tayo na gumawa ng tama, ay ng mali. This time, nagigilty tayo pagkatapos natin makagawa ng mali. Yun ang Holy Spirit. Okay? Next. Mahimalang pagbabagong buhay. O yan, memorize nyo po ito ha. 2 Corinthians 5:17. Sa English, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So ano yung paano mo malalaman na ligtas ka? Unang-una, sinabi ng Diyos, nasa salita ng Diyos na kung sino ang manampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung buong puso ha, hindi nagkukunyari, hindi yung nasa nguso lang, hindi lang nasa bibig lang, kundi yung puso niya ay ligtas. Pangalawa, andun yung presence ng Holy Spirit sa iyong buhay. Mararamdaman mo naman yun may pagbabago. At ito nga, number 3, mahimalang pagbabagong buhay. Yung dating hindi mo magawa, nagagawa mo na ngayon. Siya'y bagong nilalang na. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago na. Na kung makikilala ka ng tao ngayon, wala silang idea kung sino ka before. Magtataka, ganun pala siya. Ganun pala siyang klaseng tao. Ang makakakilala lang na dati niyang pagkatao, yung dati na niyang kakilala. Pero pag bago mo lang siya nakilala, walang ka-trace-trace, hindi mo malalaman na masamang tao ka pala before. Hindi nila malalaman na lasenggo ka, hindi nila malalaman na sugarol ka, hindi nila malalaman na palaban ka, hindi nila malalaman na chismosa ka pala noon. Diba? Ito yung hindi nila makikita yung nakaraan mo, ang nakikita nila yung pagkatao mo ngayon na kala nila original na mabait ka, kala nila original na madasalin ka, yung ganong klaseng pagkatao. At syempre, ang magugulantang sa iyong pagkatao, yung mga dati mong kakilala. Sila naman yung magtataka, dati ganito yan na, dati chismosa yan, dati umaga pa lang nasa kanto na. Dati nakikita ko yan, nagiinom pero ngayon hindi na. Ngayon, ma-amaze yung mga dati mong kakilala. So, ganun yung mahimalang pagbabagong buhay. So, ang tanong ko, meron na bang ganyang impression ang mga kasama dati nating kasama sa buhay natin? Kasi, ibang tao ang magsasabi na nagbago na tayo.
Agree ba kayo doon? Kasi pwede naman sabihin, ay nagbago na ako. Ay magmula ngayon hindi na ako mag-aani. Hindi na ako magmumura. Hindi na ako nagmumura. Yung mga ganon, pwede natin describe yung pagbabago natin. Pero ang makaka-observe dyan, oo, yes, we can notice on ourselves. Yan, malalaman din naman natin na nagbago na tayo. Pero, yung confirmation yan sa ibang tao. Minsan kasi yung mga biglaang kasi pag minsan control natin eh. Pero yung mga biglaang sitwasyon, doon nila makikita. Kunyari, yung bigla kang sinugod ng kaaway. O, dyan nila makikita kung talagang palaban ka pa rin o hindi. Madaling sabihin, ay, hindi na ako may pagtitimpi na ako. Pero dyan matetest. Pag may isang sitwasyon na kailangan mong magtimpi at makikita ng ibang tao kung nakakapagtimpi ka na nga. So, yon next. Pagmamahal sa kapwa. Yan. So, 1 John 3:16, sabi dito, sa ganitong paraan natin malalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang. O yan. Kung hindi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Ito yung isa sa mga patotoo na nagbago ka na nga. Meron ka ng pagmamahal, meron ka ng compassion sa ibang tao, na yung hindi ka lang naaawa, nagkakaroon ka na rin ng habag. Na kapag nakita mo na may taong kailangan tulungan, tutulungan mo. Kasi merong mga tao na lang ayan, simba lang ng simba, lingkod lang ng lingkod, pero walang compassion sa ibang tao. At saka, pipiliin lang niya kung sinong gusto niyang tulungan. May mga tao na, doon mo makikita yung genuine ang tunay na tumutulong sa kapwa. Yung tutulong ka, kahit alam mong walang kakayanan na suklian yung pagtutulong mo. Kasi yun ang karakter ni Jesus. Sabi dito, tunay, binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Kung tutusin, hindi natin kayang suklian. Ito yung sinabi, hindi natin kayang suklian yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. If we have Jesus Christ in us, yung heart ni Jesus na mapagmahal sa tao, meron na rin tayo nun. Yung tipong kahit hindi natin, yung tinulungan natin, yung inabutan natin, yung binigyan natin, hindi na tayo hihingi ng kapalit. Yung walang ulterior motive. May mga tao kasi, yun nga lang, yung sinasabing, agree ba kayo dun? Sige, mag-comment kayo dyan. Baka may na-imagine kayo. Comment. Diba? May mga tao na kaya ka lang naman tigtulungan dahil merong kapalit. Kaya ka lang naman kaya ka lang tutulungan dahil may pakinabang siya sa iyo. Kaya mo siyang bayaran. Pero ang tunay na yung tunay na pagmamahal sa kapwa, kahit hindi niya kayang suklain, okay lang. Kaya ingat tayo sa mga tao na ito sa akin ingat tayo sa mga tao na palagi niyang ipinagmamalaki yung itinulong niya sa ibang tao. Ibig sabihin, nag-aantay siya ng glory, ng honor, glory to me. Yung ganon, yung tipong yung honor, ang magandang pagtulong, yung hindi alam ng tao. Hindi nila alam na tinulungan mo pala yun. Kaya, hanggat maaari, kung tutulong tayo, huwag natin ipamalita na tumulong tayo. Kayo na lang nung taong binigyan mo, ang inabutan mo, ang mag-usap, magpasalamatan, mag-gratefulness,
And ako personally, mas okay sa akin yung personally, nagpapasalamat sa akin yung i-chat ako o yung harap-harapan. Honestly, ayoko nung papasalamatan ako sa harap, sa pulpito mismo sa church. Nahihiya ako, personally. Ayoko na babanggitin ng pangalan ko, kunyari meron akong tinulungan. Ayoko na babanggitin ng pangalan ko sa taas ng pulpito. Okay na sa akin yung pasalamatan mo ko personally, yung i-chat mo ko, o yun, okay na sa akin yun. Kasi ayoko ng glory, ayoko ng honor, at hindi ko ipinagmamalaki kung meron ako mga natulungan. Always in secret. Ngayon, hindi ko naman binabawal na meron kasing, ako kasi grateful din ako eh. Pag may nag-abot sa akin, grateful din ako. Ipopost ko na thank you, ganun. Pero dahil knowing me, syempre apply din. Minsan hindi ko na sasabihin kung sino yung nagbigay, pero ipopost ko thank you sa nagbigay, yung ganun. Tapos makikita nung nagbigay na grateful. Pero yun, so basta yun. Actually, tapos ano pa ba? Yung pagmamahal sa kapwa, maraming application yan. Hindi lang naman sa mga pagbibigay ng material na bagay. Marami pa. Yung concern, pagtulong, pag-iingat, yung mga ganun, yung pag alam mong kailangan ng tulong sa assistance, ganun. Yan. Alam niyo yung marami sa atin mga kapatiran na kahit hindi man makapag-abot, I appreciate the people na yung manpower andun. Kaya thank you sa mga manpower na kung hindi man makabigay ng salapi or material na things, pero willing na tumulong as manpower. So yan, ang next, balik tayo dito. So, pagmamahal sa kapwa, yan, pwede tayong mag-reflect dito. Tingnan natin, meron na nga ba akong concern sa kapwa? Meron na nga ba akong pagmamahal? Kumbaga, meron kasing puro sarili na lang. Malalaman natin pati na nag-grow na tayo kapag ibang tao na iniisip natin. No, yung hindi na puro sariling problema iniisip natin. Yung problema na ng iba. Concern na tayo. Ganun. Kasi ganun ng Panginoon natin eh. Concern siya palagi sa atin. Diyan mo malalaman na nag-grow ka. Kapag, alam mo yun, kaya mo nang mamroblema sa problema ng ibang tao. Why? Mahal mo yung taong yun eh. Gusto mo rin siyang matulungan. Okay? Next is, nakikinig at sumasampalataya sa salita ng Diyos. So, pakibasa nga, John 5:24. Sige, basahin niyo po. Kayo na po magbasa. As if nasa classroom tayo. Ayan. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, isang indikasyon na ligtas ka na, interesado ka na ngayon sa salita ng Diyos. Yung uhaw na uhaw kang matuto, gustong-gusto mo nang matuto, kaya nga nabibless ako sa inyo, lahat ng mga nasa discipleship. Ang ganda ng attitude nyo, ang ganda ng heart nyo to learn. Na isang indikasyon yan, the moment na pumasok ka sa discipleship, ibig sabihin, interesado ka matuto. Hindi lang for attendance. No, I hope ganyan kayo lahat. No, lalo na yung mga kabataan. No, lalo na sina Bok, si Kurt, si AJ, si Angeline, si Vanessa. Kabataan ka pa, Vanessa. Na I hope willing talaga tayong matuto, interesado tayong makilala pa ang Panginoong Jesucristo. At kapag nandyan ang heart natin, ibig sabihin, andun na yung totoong tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo at may buhay na walang hanggang ka na. Okay?
willing ka mag-aral, pero kung hanggang ngayon tamad ka, hindi ka interesado, wala kang, kasi alam naman natin before ayaw natin magsimba, tinataguan natin yung mga nag-aalok sa atin na mag-Bible study, di ba? Pag sinesharean tayo, ayaw natin, di ba? Pero nung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, present na tayo. Gusto na natin present tayo sa lahat ng gawain. Okay, so